Gusto po namin pasalamatan po kayong mga tatay, mga grandparents. Alam namin, just like Pastor Jan said, we are not perfect dad. We have a lot of mishaps and leading by example in so many things in many ways, especially in disciplining our kids. Tama si Pastor Jan eh. Nakaranas din ako ng habulin ng tatay ko ng tali ng kalabaw, ano? Dahil nakalimutan ko yung kalabaw namin sa bukid na muntik niyang ikinamatay. Nag-iisang kalabaw, kumbaga. So, naranasan ko din habulin ng walis tingting. Naranasan ko din tawag namin binalsig. Yung kahoy na biniyak-biyak. Naranasan ko din. Tama, hirap din ang pagiging tatay. Lalo na yung katulad nating naglilingkod sa Diyos. Especially as teachers and preachers, sometimes we are teaching and then doing different things at home. And yet, we're just humans too, and trying our best to live and to lead by example to our children. So let's all stand up and pray for our dads and fathers and grandparents, and pray for them as well as I pray, kasi they need you pray as well. One of the things that I keep on asking my wife is to keep on praying for me, as a father. Kasi hindi si Lucille, as far as I can remember, parang isang beses ko lang napaalo si Lucille, ng tsinelas. Kasi napakaano niyang bata, parang napakasunuri niyang bata. Compared to Lucas, si Lucas, to the point na sabi ko nga, nanginginig ako sa galit, parang ganun. Iba sila, ewan ko siguro lalaki, parang ganun. Pero sabi ko nga sarili ko ay, hindi ata ako nagiging magandang ehemplo kay Lucas, parang ganun. So little by little, instead of me teaching him, he's the one teaching me, sa pagkakaroon ng humility at saka yung discipline ko sarili ko na holding my breath. So, alam ko, lumalago tayo sa kahit matanda na tayo para sa mga anak natin. Pero alam ko din na we're trying our best to be an example. Especially, just like Paul said, imitate me as I imitate Christ. Let's bow down and pray. Pray. Father God in heaven, we praise you and honor you for the dads who are here in this house of worship. Lord, we pray for them. We acknowledge, Lord, yung contribution nila sa bawat pamilya. Yung pagpapagal nila, O Diyos, sa trabaho, pagpapagal nila, O Diyos, na pagiging example sa kanilang buhay, para, O Diyos, tularan ng kanilang mga anak. Lord, I pray that it's not the end. It's not yet too late, Lord, to be an example sa mga anak po namin. Alam namin, O Diyos, na may mga bagay-bagay, O Diyos, na we regretted them, that we said these things or said to them, na nasaktan sila, offended them, Lord, in many ways. And later on, Lord, we'll learn through discernment na mali yung nasabi namin, na mali yung nabanggit namin. And iyak na lang namin, O Diyos, in the corner of our homes, kung bakit namin nagawa, bakit namin nasabi ang mga bagay nito. And yet, Lord Jesus, Lord, hinihiling po namin na tulungan mo kami as to stand our ground para makita po nila, O Diyos, na in the midst ng paghihirap, in the midst ng trials and sufferings, being a dad or being a father in the family, we are trying our best, Lord, to provide the material needs, the financial needs, and being haligi ng tahanan, O Diyos. Para, O Diyos, pag sila naman ang may pamilya, meron silang pagkukuhanan, O Diyos, ng lakas ng loob na sa likod ng kanilang pagiging ama, sa likod ng kanilang pagiging ina, o magulang sa kanilang mga anak ay minsan din, O Diyos, ay nakitaan nila ng kabutihan at kagandahan ng kanilang mga magulang. Sa gitna ng kanilang paghihirap, O Diyos, ay nandun sila palagi for the provisions, for the examples, and also, Lord Jesus Christ, and sharing things based on their experience on how to be a dad, on how to be a mother. Nakikita nila, O Diyos, na hindi lang puro para tawanan, hindi lang pala puro hallelujah, O Diyos, ang pagiging ama, pagiging ina. Yung mga pagsubok, O Diyos, na minsan ay parang gusto nilang din silang tumigil, gusto nilang din nilang mag-give up. And yet, Lord Jesus, they stood their ground, and they're still here,
leading their family to the promised land. And so, okay, today, Father God, we ask your blessing, your anointing upon this dad, na pagpalain mo sila, O Diyos, at ingatan mo sila, O Diyos, spiritually, mentally, O Diyos, and physically, para, O Lord, ay madala po nila, O Diyos, ang kanilang pamilya sa saan mo man gusto sila madalhin. Ama, salamat po, Diyos, sa presensya ng bawat sa amin. At sana po, Diyos, ingatan mo kami sa araw na ito, sa araw-araw ng aming buhay. Muli, O Diyos, binabalik po namin sa iyo ang kapurihan at kalalhatian, O Diyos. And if we took anything away from you, we give it back to Mount Calvary, Lord Jesus. All for your glory and nothing for us. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin, O Diyos. Mga kapatid pala, ang mga, mayroon pong gifts yung mga kids po natin sa mga dads. Palakpakan po natin sila, mga bata, na mayroon silang ginawa. Come on!